Ano ang dahilan ng iyong mga luha? What is the reason for your tears? Bakit ka ba umiiyak paminsan-minsan? Ang mga umiiyak, ang mga malungkot, meron silang rason, meron silang dahilan. Hindi pwede yung wala lang, may dahilan. There is a reason. There is a meaning behind the tears, behind the sadness. Bakit ba tayo umiiyak paminsan-minsan? Ang unang dahilan ay dahil wala tayong magawa. We feel helpless. Pag tayo ay nasa sukdulan na, pag wala na tayong lakas, pag gusto mong gumaling, ang may sakit, pero hindi siya gumagaling. Pag gusto mong umahon sa kahirapan, pero lalo kang nagkakabaon-baon sa utang. Pag gusto mong magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan sa iyong pamilya, pero nananatili ang away at hidwaan. Ginagawa mo naman yung makakaya mo, pero walang resulta, walang bunga, wala kang magawa. You feel so helpless at wala kang ibang magawa kung hindi ang umiyak na lang. Pero tayo ay naluluha din para sa ating mga minamahal. When you cry for your loved ones. When you shed tears, it is only for important things. Hindi mo pag-aaksayahan ng luha ang mga bagay na hindi mahalaga sa iyo. Pag iniiyakan mo ang isang tao, ibig sabihin, mahal mo siya. Dahil kung hindi siya mahalaga sa iyo, hindi mo siya papansinin. Kung hindi siya importante sa iyo, hindi ka masasaktan. Our tears reveal what is most important to us. Pero wag po tayong mabahala. Wag po tayong mawala. Dahil kung tayo ay nalulungkot at naluluha, kasama din natin si Jesus. Kaisa din natin ang Diyos. Because even Jesus shed a tear or two during His lifetime. Hindi naman porket Diyos siya, hindi na siya umiyak. Yan ang ating narinig sa Ebanghelyo. Iniyakan niya ang syudad ng Jerusalem. Dahil ginawa na niya ang lahat para magbago sila, nagturo siya, wala pa rin. Ganyan pa rin. Patuloy pa rin sila sa pamumuhay nila ng kasamaan. Jesus also felt helpless. But Jesus also felt hurt because He loved these people. Ang tanong, anong gagawin natin sa ating mga luha at lungkot? Pray over them. Gamitin mo ang iyong lungkot, gamitin mo ang iyong luha bilang dasal, bilang panalangin. Kung babasahin po natin ang mga salmo, marami tayong makikita. Mga nagdarasal, umiiyak. Umiiyak silang nagdarasal. Napakaraming nakasulat sa salmo. They are shedding tears and they are crying out to God. Ang pag-iyak ay isa ding paraan ng pagdarasal. When you cry, when you shed a tear, it is also your prayer to God. Cry to God. Huwag ka lang umiyak na nakakulong. Huwag ka lang umiyak na mag-isa. Iiyak mo sa Diyos. Kung paano ang ating Panginoon din sa hardin ng Getsemani, siya'y nakaluod, umiiyak, nagdarasal sa Panginoon. Maaaring ngayon wala kang magagawa, pero ang Diyos, meron siyang ginagawa. Magtiwala ka. Napakarami sa atin ang ganyan. Di lang natin alam. Napakarami, walang ibang ginawa kung hindi umiyak ng umiyak araw-araw. Di lang natin nakikita. Di lang natin alam. Ang nakakaalam ang Diyos. Kaya sa atin naman na walang luha ngayon, pagdasal natin yung mga naluluha. Pagdasal natin yung mga umiiyak, yung mga nalulungkot. Kasi alam din po natin yung feeling, yung nararamdaman ng nalulungkot. It is not a good feeling at all.
Kaya kung ikaw, wala kang problema ngayon, kaya kung ikaw, wala kang lungkot ngayon, you are blessed. But please, bless those people who are undergoing great pain, sorrow, and sadness. Sa mga nalulungkot, magdasal po kayo. At para sa atin na walang lungkot, ipagdasal po natin ang mga umiiyak at nalulungkot ngayon.